Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 6 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nakita ko kahapon na si Congressman Iris ng Caloocan ata yan ay nagsalita, if Sara wins in 2028, PBBM has two options, sabi niya. Go to jail or go to exile. Yan po ang sinabi ni Congressman Iris ng Caloocan. Dalawan lang daw ang opsyon niya ni PBBM. Pwede siyang go to jail, pwede rin siyang go to exile kung nanalo si Sara. Ay, sobra po naman yung kwan niya. Parang, parang marami nagsasabi ay propeta. Nagpredict siya na kung nanalo daw si Sara, ay dalawa lang ang option ni Bongbong Marcos. Kung nanalo si Sara, pwedeng pumunta si Bongbong Marcos sa kulungan at pwede rin siyang pumunta ng abroad o mag-exile. Yan po. Aywan ko ba, bakit niya sinabi yun, parang ganun na ba talaga ang pag-iisip? O ganun na ba talaga ang sistema? O ganun na ba talaga ang inaasahan nila? Yan po kaya ako natatawa. Siguro ang iniisip ni Congressman Iris ay nasagasaan na ng gusto ni Marcos ang mga Duterte. Yun ang ibig niyang sabihin, o nalagyan na ng napakalaking damage, o kaya ay pwede rin hindi tungupad sa usapan. Opo, pwede rin yun. Kasi noong matagal na, parang yun ang sinasabi ng mga vloggers ni Duterte. Opo. Yun ang yun ang reason nila, o compelling reason bakit sila humiwalay kay Marcos. Hindi raw tumupad si Marcos sa usapan. At ito naman si Duterte, yung dating presidente, narinig ko rin na ganun ang sabi niya, pero implied. Hindi niya tinukoy kung ano yun. Ang sinabi lang niya ay yung hindi tumupad sa pangako. Yun pero walang specific, walang detalye, pero itong mga DDS vloggers ay hindi raw tumupad sa usapan. Ngayon nung hinalungkat ko yung mga yung mga nilalakad nila noon, may usapan daw na maghahati sila o term sharing. Ayan po hindi ba? Wag ko lang kung propaganda yan. Kung may katotohanan yan, wala tayong alam dyan. Pero noong mga panahon na yan, bago umabot si Bongbong Marcos sa 3 years, kasi kung term sharing yan, hati yan, hindi ba? Half-half yan
3 years, 3 years. Bago umabot doon, kung hindi ako nagkamali, bago siya mag 2 years in service as president, lumabas po yung mga ganyan. Oh, maaring isa yun ang reason. Kaya ganyan. Go to jail or go to exile. Yun ang sabi ni Congressman Iris. Ang option ni Bongbong Marcos. Ayan, ano? Pero, ako, ang masasabi ko dyan, ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos ay tama. Nahabulin yung mga kurap. Tama po yung ginagawa niya eh. Ngayon, kung nagkakamali ito si Congressman Iris na mali yung ginagawa ni Marcos, ay nagkakamali si Congressman Iris dyan. Tama po yan, nahabulin ang mga kurap. In the first place, pwedeng habulin talaga ni Marcos kasi wala siya sa gobyerno in the last 6 years. Diba? Nung natalo siya ni Leni as Vice President, hindi ba? Natalo siya ni Leni, wala siyang hinawakan na government position. Wala po. Kaya, malamang malinis siya noong mga panahon na yan. Kasi wala siyang project. Diba? Oh. Kaya pwede niyang habulin yan. Oh. At saka, yung ibang mga kaalyado niya ngayon, sa Senado, huminto sila yan. Huminto kasi nga term limits. At saka natalo. Mga natalo yung iba dyan eh. Katulad ni Bam Aquino, ni Pangilinan. Natalo yan eh. Oh. Paano silang makapagkurap kung wala sila sa serbisyo? Hindi ba? Hindi sila senador. Ang ibig kong sabihin, hindi senador si Tito Soto ng 3 years. Pati si Ping Lacson, hindi senador yan ng 3 years. At saka si Bam Aquino, kung hindi ako magkamali, at Pangilinan, 6 years yan. Wala sila sa serbisyo, hindi ba? Kaya, kaya nilang habulin ito yung mga senador na tuloy-tuloy sa serbisyo. Kasi nga, sila ang flood control project. Hawak nila eh. O, ayan po. Ngayon, ang sinabi ni Congressman Iris ay go to jail or go to exile. Kayo po, ano po ang dahilan nyo? Dahil ba hinahabol nila ang mga flood control project? O kaya ay hinahabol na nila ngayon ang mga Duterte dahil doon sa ang dami po niyan eh, pati yung Parmali po eh. Hindi ba? With impunity nga po eh. Nung nagkuhan sila ng mga pondo, yung naglaan sila ganon, o kumuha sila ng mga pondo, ay with impunity po eh. O, kaya ganyan. At galit na po talaga ang mga tao. Kasi nga sumubra na Sumubra na yung pagkagahaman nila nung kapanahunan ni Duterte po. Opo. Ayan, ano? Kaya hindi ako naniniwala dito kay Congressman Iris. Hindi ako naniniwala dyan. Ang reason ko po dyan ay ang tama ay tama. Ang tama, kahit na iisa mo na lang, tama pa rin yan. Opo. Kahit na iisa mo na lang, kahit na lahat na lumalaban sa'yo, yung tama, tama. Even though you are alone. Ano? At yan nga ang nangyari kay Jesus Christ. Iisa na lang niya, hindi ba? Nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, ipinako siya, iisa na lang niya. Di ba? Pero hindi siya bumitaw. Hindi siya
nag-complain. Hindi. Kasi yun ang usapan nila ng kanyang ama. Opo, usapan po yun eh. Na ililigtas niya ang sanlibutan sa pamamagitan noon. Kaya, stand alone siya. When no one else stand alone. Di ba? Wala na eh. Nagtakbuhan na yung mga disipulo niya eh. Di ba? Iniwan na siya eh. Pero, naandun pa rin siya. Alam niya yung kamatayan, alam niya na papatayin siya, pero okay, ayun ang tama eh. Hindi ba? He do the right thing. Di ba? Oh. At mahirap intindihin. Ako alam ko po yan kasi nasa Biblia po yan eh. Yung ordinaryong tao, ay ako nga, kahit na born again na ako eh, napakahirap ko pa rin unawain. Bakit ano ba yun? Na si Jesus Christ ay bagamat siya ay nasa katayuan ng Diyos, o siya ay naturalmente na Diyos, o parte siya ng Diyos, o bahagi siya ng Diyos, o finger of God siya, o kahit ano yan, hand of God, o wisdom of God, basta parte siya doon, o kaya ay word of God siya, He is the word, ay parte siya ng Diyos. Kaya siya ay nasa naturalmente na o kaanyuan na Diyos. Hindi nga maisip ng tao eh. Bakit nagkaganon eh? Ang nakasulat po sa Biblia, a thing to be grasped. Wala. Bakit ganun? Na bagamat siya ay Diyos, ay nagpakababa siya. Ay pero nga, ay ang sinasabi ng Biblia, ay yun ang tama eh. Ginawa niya. Yun ang tama. Ay, ako ang tanong ko, ay bakit yun ang tama? Ay wala naman siyang kasalanan. He who knew no sin was made sin for us. Wala siyang kasalanan, pero ginawa siyang kasalanan. Hindi ba? Ipinako siya. Ay, yun lang hindi maintindihan eh. Ang hirap talagang ipaliwanag o ang hirap intindihin. He who knew no sin was made sin for us, so that in Him we become the righteousness of God. Ay, ayan po eh. Ang napakahirap ipaliwanag eh. Hindi ba? Hindi maintindihan ng mga tao. Napakahirap. Ngayon ay okay. Sinabi ko na kahit na iisa mo na lang, basta yun ang right thing to do, yun ang gawin mo. Ganun po yan. Even though no one else stand alone. Di ba? Tumayo ka. Ipaglaban mo yung totoo. Yung ano ang tama. Ay nakasulat po yan sa Proverbs 21 verse 3. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Yan po ang nakasulat. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa ibang version, righteousness and justice is more acceptable to the Lord. Pero dito, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Yung mga handog, yung mga inaalay, yung mga sakripisyo ay mas acceptable pa yung the right thing to do at just. Yan po ang nakasulat, hindi ba? Kaya kahit na iisa mo na lang, ay kahit na ikaw na lang, marami nang umaayaw, ay kung alam mong tama, yun ang gawin mo. At ayan nga, tama yan na
na yung mga corruption ni Sara o ng mga Duterte o yung mga alipuris niya kasi nga they do it with impunity, hindi ba? Habak po yung Parmalino noon maiyak-iyak na ako noon dahil walang puhunan, hindi ba? Oo. Pero nabigyan sila ng 9 billion na worth na project. Ang puhunan lang ata nila ay wala pang milyon Oo. Ay talagang lukuhan na yun, hindi ba? Oo. At yan ngayon ang hinahabol ng gobyerno ni Marcos. Ngayon ay bakit sasabihin naman ni Iris o ni Congressman Iris na dalawa na lang ang option ni Bongbong Marcos kung nanalo si Sara, go to jail or go to exile. Bakit niya sasabihin ng ganun? Ay nakikita ko na tama naman ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong. Ngayon, kung yan man ay ginagawa niya dahil sa politika, tama pa rin yan Maaring nagkagalit sila, maaring ay ganun po talaga ang kapalaran po hindi natin alam May mga plano sila, may mga agreement sila yan, pero ang Diyos kasi ang gumagawa ng paraan. Opo. Ang Diyos kasi kaya niyang gawin kahit na anong sitwasyon. Ayan na nga. Hindi ba? Nag-umpisa yan sa away nila Nag-umpisa yan dun sa salitang tambaluslos. Kaya lumaki ng lumaki ay wala tayo magagawa dyan. Pero ang nakikita ko dyan ay kamay na ng Diyos ang gumagalaw dyan. Kaya wala tayo magagawa. Kaya nga ito si Congressman Iris, kung sasabihin niya yan, ay Bongbong Marcos has two options if Sara wins. Either go to jail or go to exile. Ay hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi may Panginoon po may Diyos na siya ang may final word o may final na kasi ang nakasulat po ay it is God who gave us both. Okay. God gave us both. Ano yun? Yung dalawa. Both. Sabi niya the will and to do. Yun po yung will inilalagay sa ating damdamin yan ng Panginoon. At saka yung to do. Ano yung to do? The circumstances to do. Siya ang gumagawa po. Yung Diyos po ang gumagawa ng mga circumstansya. Bakit binitray ni Enrile si Tandang Marcos noon? Ay gumawa siya ng circumstansya na ganun na nga. Bakit binitray ni Chavit Singson si Irap Estrada noon? Ay malamang Diyos na rin ang gumawa ng circumstances para mag-away sila. Ayan po. At ito ngayon, makikita natin ngayon ay kung pag-aralan nyo yung mga sitwasyon, ay ganyan din po nangyayari Yung dating kasamahan, di ba? Yung dating aide. At yung latest ngayon, si Madriaga, hindi ba? Si Madriaga ay magtitistify siya kung ano yung mga kabulastugan na pinanggagawa ni Sara. Ay hindi natin siyang masisi dyan. Kasi nga, kinampihan niya si Harry Roque. Yan po ang sinasabi ko Maliliit lang yan, pero mayroong pattern yan. Hindi tayo ang gumagawa. Hindi tao. Kasi nga hindi alam ng tao yan Nag-away si Harry Roque at saka si Madriaga. Ngayon, ang kinampihan ni Sara ay si Harry Roque. Ipinakulong nila yan si Madriaga. Ay simple, kung pinakulong mo ng tao, ibang kaso na yan, hindi ba? Maghihiganti yan. At ayan na nga.
ibubulgar na niya. Hindi ba? At paniniwalaan po ng tao kasi dati siyang aid, dati siyang kasamahan. Alam niya yung mga pasikot-sikot. Hindi ba? Oh. Ngayon ay ito si Congressman Iris, ikuan niya nga, ipaliwanag niya yan. Bakit pupunta ng jail si Bongbong Marcos? Ipaliwanag niya, bakit pupunta ng exile? Hindi ba? Oh. Ipaliwanag niya O ganun na ba talaga ang pagkaunawa niya? Ako hindi eh. Oh. Nag-away sila, unti-unti, hindi ba hanggang sa humantong dyan. At iyan nga ang huli, ito nga si Madriaga. Oh. Nag-away din sila kasi ang sabi ni Madriaga ay kinampihan niya si Harry Roque. Pinakulong nila ako eh. Ay masakit po yun hindi ba? Dati mong kasamahan si Madriaga at saka si sila yan eh. Magkasama sila eh. Pero ang kinampihan ay si Harry Roque. Oh, dahil doon sa lang grabbing, nagdemanda ata yung mga tao, tinulungan ni Madriaga sa Bataan. Oh. Naglanggrabbing yan si Harry Roque, hindi ba? Pinagkukuha yung mga lupa ng mga tao at gagawin niyang resort ata o gagawin niyang pugo hub. Ayan, ay ektarya po yan. Oh. Tinulungan ni Madriaga yung mga tao doon. Ngayon, nagalit si Roque. Hindi naman si Madriaga. Ayan, pinakulong. Ay, ang iniisip ni Madriaga ay tutulungan siya ni Sara. Ay, hindi naman. Oh. Ayan po. Kaya, bumaliktad na siya. Ay, nga naman, hindi ba? Kaya nga po, wala tayong alam dyan o hindi natin sinabi na ganito ang susunod dyan o ganito ang mangyayari dyan. Wala nga tayong alam dyan eh. Pero, dumarating na lang. For it is God who give us both the will and to do. Ayun nga, yung the circumstances o yung mga pagkakataon na magawa natin o kapangyarihan na magawa natin yung isang bagay na yan. Kahit na anong klaseng tao yan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit na pusakal yan o napakasama yan, pwedeng gamitin eh. For it is God who give us the will and to do. Ayan po. Ngayon ay ito po pinaliwanag ko na si Jesus Christ ay gagawin niya yan eh. O kung ano man yung kwan eh. Kasi nga that is the right thing to do. O ito po ang pruweba diyan Psalms 51 verse 16 hanggang 17. For you do not delight in sacrifice. Ang Diyos po ay hindi nadidelight o hindi nasisiyahan sa mga sakripisyo. Opo. Yung mga handog po, yung mga sinusunog o yung mga abuloy o yung mga sayaw-sayaw na yan o mga ritual, hindi nasisiyahan ang Panginoon dyan o hindi niya hinahangad yan. Or I would bring it, sabi ni King David, dadalhin ko o ibibigay ko yung sakripisyo, sabi niya, ay hari siya eh. Kaya niyang dalhin dyan eh, hindi ba? Kung magkatay ng baka, kaya niya, hindi ba? You take no pleasure in burnt offering. Yun po hindi nasisiyahan ang Panginoon dyan sa mga burnt offerings na yan. The sacrifices of God are a broken heart, a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Ayan po. Yun pala ang hinahanap ng Panginoon o ang hinahanap ng Diyos. Yung a broken heart and a contrite in spirit. Ayan po. At yun ang naranasan ni Jesus Christ nung siya ay ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Nung sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Ang sabi niya. Tinawagan niya ang Diyos ay
bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po ang contrite in spirit. Pero ginawa niya. Kasi nga, that is the right thing to do. Para masave niya ang sangkatauhan na maniniwala. Kung ayaw maniwala, hindi ka kasama. Hindi ba? Kung ayaw mo makinig, kung wala kang pagkakataon makinig sa mga panukala ni Jesus Christ o yung mga sakripisyo niya o yung plano niya, ano ang gagawin niya sa future, hindi mo alam, hindi ka kasama. Kasi doon mag-uumpisa yung salvation mo yung faith, knowledge mo na kasi naririnig mo ay ayaw mo namang makinig, hindi ba? Ano ang palatuntunan o ano ang mabuti o ano ba ang yung gagawin niya sa future, hindi ba? Hindi mo alam. Wala kang faith. Kaya hindi ka kasama dun sa ililigtas niya. At very fair po ang Panginoon. Kasi nga wala ka namang gagawin Maniwala ka lang hindi ba? Maniwala ka lang. Kahit nakaupo ka dyan, kahit na bilanggo ka, kahit mamamatay ka, kahit na hari ka, artista ka man, o attorney ka, nakaupo ka lang dyan, hindi mo kailangan ang 5 o $1, hindi mo kailangan para maniwala. Hindi mo kailangan ang cellphone, hindi mo kailangan ang pamasahe. Hindi ba? Maniwala ka lang. Kaya fair po ang Panginoon. Bakit hindi mo ginawa? Ay alangan naman sabi mo, wala akong pira. Hindi kailangan ang pira Maniwala ka lang Pero nga, pakikinig muna. Pakikinig. Faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Hindi ba? Ayan po. Kaya, ayan ang sinasabi ko dito, si Jesus Christ, kahit na napakahirap nung ginawa niya, kahit na iisa na lang niya, ay ginawa niya. Ayan po, At para maintindihan natin, Kaya hindi ako naniniwala dito kay Congressman Iris na si Bongbong daw ay mapupunta sa jail o kaya ay mai-exile. Ay hindi po, O sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.